Well, nandito tayo at iniikot namin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin ay na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak na natin. Kaya hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na dinalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-hoarding, ating mga vendor, hindi kailangan huwag nyo naman samantalan at kung namang hindi nila ginagawa. Kaya nagpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat, isa't isa, at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Itong kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, pinabantayan lang natin kung ano nangyayari sa gera. But sige lang, it's something normal pa naman lahat. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan nga ng ating mga kababayan ay hindi maapektuhan. Good morning. Both houses of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise. Sa lahat ng presidente. Mamaya po, sa tao to. Kailangan nakamaya po. Gera nasa Iran. Kaya patuloy ang ating para naman ang kabuhayan ng mga kababayan ay hindi masyadong mapektuhan. Pilipinas, kailangan
ang lalaki naman sa Department of Council sa Paris. Kailangan Norway at mga modello, hindi kailangan salamat dahil dito sa tribunal, dito sa tribunal natin lahat sa isa't isa at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino. Makikita natin ang matangin natin ang araw natin. Noong una sa dahil natin ang president lagi sa President, both houses of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuel. How soon do you intend to exercise the power? That depends. Marami considering the confirmation of real estate. It doesn't depend. That depends on prices. We just have to look. It's very hard to say. Of course, speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what the right is. Right now, we have just adjusted. When to exercise the power. Sir, may I use it for the answer, sir, for paano po yung pinagkas na maasahan from the government na koordinado na hindi nag-commit sa pagkakatayo? The fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive, but are still not that right, what can they expect from the government? How can the government Parang
to lower the interest. Akit pa po kayo, boss? Oo, akit kayo sa taas. Akit pa lang po mayor. Pag-inspect siya, no? Yes, yes. Meron pa rin po yung dulo. Dalawa yan eh. Parang meron madala. Dahil pa naman po yung mga namin.
Dito tayo, dito, dito. Okay, 3, 2, 1. Okay. Ito naman, sana. Ayan, tama mo yung nakakaroon.
Morning, Mayor. Morning. Tayo, Joy. Gino na Argentina ko. Okay. SRT is 3675. Price here is 34. So ang SRP set by the DTI, SRP set by the DTI is 36.75. Ang presyo po dito ay 34.50. So mas mura po ang presyo dito compared to the price set by the DTI. So maganda po yung presyo dito sa Pure Gold San Juan. Ang price set by the DTI is 36.75. Ang presyo ay 34.50. So malaking kamurahan po. Okay, next. Let's just end that. SRP set by the DTI for the CDO Mito is 21.75. Yung presyo dito ay 21.75. So again, sumusunod sila sa presyo set by the DTI. And as nakikita nyo, marami pong stock dito. So this is Pure Gold in San Juan. There's a lot of stock. So hindi na po tayo kailangan mag-hard. Kasi marami pong available stock. And yung presyo, there's no price increase for basic necessities and rent for the next 50 days. Okay. Pinoy safety. For the Pinoy tasty, ang price set by the DTI ay 44 pesos. Yung presyo dito ay 44 pesos. So
So, sumusunod sila sa presyo set by the DTI. Tingnan tasty. So, sa Pure Gold San Juan po kami ngayon. What about you, sir? Okay, okay. So, wala nang ano. Yes, lalaki ng Oh, boss, yes, thank you so much. Saan kaya? No? Wait lang. Saan kaya? Papuntahin na lang po. Ano lang, magkano lang? Para lang paano? Ito na lang. Sige, isa tayo ha. Isa tayo. Dito po tayo ngayon sa ating Aurora Public Market sa Pure Gold. Tayo po ay sumama sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa presyo ng mga bilihin po natin. Kasama po natin. Walay po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Department of Agriculture Secretary Nico Laurel at Department of Labor and Business Secretary Christina Roque. Nakitawan natin sa ating inspeksyon na tama po ang presyuhan ng ating mga paninda dito po sa ating Aurora Public Market. Ganun din po dito sa ating ating sa kaya tayo ay pasalamat sapagkat ang ating pong mga vendors, ang ating mga titinda sa ating palengke, ganun din sa ating grocery sa food ay tama po ang presyo na kanilang sinusunod. Ito po ang ating bilin sa lahat. Kasama ko dyan ang mga gasolinahan, mga tindahan, palengke. At tayong lalagpas doon sa presyuhan na binibigay po sa atin Department of Culture at Department of Education. Punta lang po natin yung presyuhan na kanayagan po nila at natin nalagyan ang ating mga mamamayaan sa tungkol sa katalang business nito na kailangan na makakapos po tayo sa isa't isa. Kaya papasalamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pag-inspeksyon dito po sa San Juan. Makakasa po kayo, Pangulong Marcos, na dito po sa ating lungsod. Sa ating lungsod ng San Juan ay tama po ang presyuhan ng paninda, ating basic and commodities, gasolina,